Welcome back to my YouTube channel, ang Nanay. So, nandito ako sa road at inihatid ko yung anak ko sa school niya. At ipauwi na ako. It's Tuesday ngayon dito sa California. At alas 8:30 ng umaga. At masyadong malamig pa kaya naka-heater ako sa kotse. Sa loob ng kotse. Naka-sweater ako kasi lalabas ako. Masyadong malamig. Sobrang lamig. Ano dito is 50 degree Fahrenheit. So, hindi ko alam kung saan anong Celsius yun. So, well, actually kanina nung before kami umalis sa bahay, na-check ko yung aking kotse, yung sa labas, sa baba, sa silong ng kotse ko. Kasi nga, nagpa-change oil si Mr. Hindi siguro niya na-check na hindi nila binalik yung screw ng kung saan sila mag-change oil. Kaya ingat kapag nagpapa-change oil kayo, checkin nyo yung pag-pick upin yung kotse, checkin nyo around hanggang sa baba kasi makikita, kasi yung sa baba ng yung doon sila i-open nila yun at doon sila change oil yata yun. Hindi nila inilagay yung takip na mabuti, kaya ito parang siya parang natatanggal ng hulog, pero kaya dahan-dahan akong mag-drive dahil nga baka mahulog yun, so lalong magkaroon ng damage tong kotse at mahal pag ipagawa ang kotse, diba? So, kasi iniiwasan kong magkaroon ng gastos kasi nga hindi pa ako nagtatrabaho sa dati kong trabaho, kaya meron akong trabaho sa bahay, yung aking online business, nakakatulong kunti sa akin at isang platform lang ang ginagamit ko kasi nga napakasimpleng platform yung ginagamit ko para magbenta sa online. Ito ay hindi mo kailangang i-ship yung items na ibebenta, yung items na ibebenta mo. Depende na lang kung i-pick upin nila sa kahit saan bang lugar o sa labas ng bahay mo, or i-drop mo sa kanila. For the safety sa akin, mostly ang nag-limit kami sa ibang place, yung safe na place tulad ng sa restaurant, sa fast food, o sa pharmacy, sa harapan ng school. Safe yun ang mas magandang gawin para mahirap na, diba? So ito, pauwi ako sa bahay at i-check ko yung aking kotse. Sinabi ko na sa aking mister na i-check niya, sabi niya aayusin niya, tingnan yung screw, ibabalik niya doon sa pinag-change oil niya, dahil siguro dali lang gawin change oil, so marami silang kusang, pero dapat sana kasi sasakyan napakalaking deal ang sasakyan, dapat maganda yung service nila. Kaya mag-ingat kayo pag magpapa-change oil kayo or magpapaayos kayo ng kotse. Before pick upin yung kotse, i-check nyo yung sa baba kung may nahuhulog na mga parts ng kotse, o yung sa likod, yung tire, ganun, kasi ito na may first experience ko to na hindi nila inayos mabuti. Sa tire ng kotse naman, nagkaroon ako na experience na na-flat yung tire ko habang nagda-drive. So mabuti na lang before happen yun ay bumili ako
na yung pag na-flat yung tire ko, ako na mismo ang gagawa. Basta na-flat lang, hindi siya hindi pumutok. So ito ang ginagamit ko. Meron na ako nito, naka-stock na yan. So itong ginagamit ko, biniling ko lang to ng $10. Very very helpful talaga kasi kapag na-flatan ka sa abang nagda-drive or sa ang place, hindi mo na kailangan ng tulong ng ibang tao. Ikaw na lang. So ako ang gumawa nun. So naayos ko yung gulong ng sasakyan ko at very easy instruction ito. Napaka-importante ito pag nagda-drive ka. Dalhin ito lahat ay lagi. Pero ito chargeable. Ito naka-charge to ng 100%. Actually ang air nito, air pressure nito, kaya niya yung gulong mo na flat, kaya niyang ilagyan ng air. So very helpful siya. So hindi na kailangan yung mga toll road assistance pag kasi mayroon unless na is a different issue ba, o flat talaga na talagang hindi kaya ng lagyan ng air na. So yun, kailangan ng ibang tao na gagawa. Pero yung flat lang na pwede namang lagyan ng air pressure na ikaw na lang, basta meron itong gamit tools na to na gamitin. At it's very easy talaga, napaka-easy instruction niya. Mura lang, $10 ang bag. Pero ngayon chinek ko kasi gusto kong bumili ng at least 2 o 3 para halimbawa 2 yung na-flat niya na tire, kasi yung isang tire lang. Pag 2, na-flat ako ng 2, hindi natin so meron akong gagawin. So bibili pa ako ulit ng isa, chargeable siya. So ito pabalik na sa bahay at i-ready ko yung aking sasakyan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa labas sa loob ng sasakyan ko. At sana hindi masyadong hindi siya malaking issue kasi mahal ang paggawa ng kotse, dami tax, ganun, labor. So walang mga libre dito sa Amerika na kailangan may bayad dito, bayad doon. Kaya ito, habang nasa bahay ako, marami akong magamit sa bahay na pwedeng pagkakakitaan na aning mga collections. So ito na ako sa bahay at ipapakita ko sa inyo yung aking kotse na so danahan ko ganyan. So dito tayo, pakita ko yung tingnan natin. So nandito na ako natin. Ayan, so thank you ba naman, no? So papakita ko yung aking kotse doon. Alam niyo yun, ayan no, nahuhulog siya. Kailangan gawin ng asawa ko yan kasi pag mahulog siya, makakaroon ng malaking damage. Malaki ang babayaran. See, nakita niyo yan, nahuhulog siya. Do you know how to do this? Let's put screws in there. Where do you get the screw? Buy at the hardware store. Why you cannot bring back the one who fixed the oil? Easy, you have to go in there. How much the screw? 50 cents. Okay. Siya na lang daw gagawin, hindi na lang Stand in line for 3 hours. Oh yeah, okay.
That's why you have to check before you pick up the car. Yeah, so ganyan ako, chinecheck ko yung aking sasakyan. At buti na lang naihatid ko yung anak ko sa school muna. Otherwise, hindi siya makapasok. Hindi ko. Yung asawa ko nandito ngayon kasi nasa nagtatrabaho ko siya sa loob ng bahay for 1 week. At meron siya na sana siyang pupunta sana siya sa New York at meron silang doon sila magtatrabaho sana for a week. Pero kinancel nila ang flights. So mabuti lang nandito siya at otherwise dadalhin ko to sa sa automotive ang mahal. So kaya na daw niya yang gawin. So tingnan nyo naman dito sa amin, no? Masyadong tahimik dito sa amin. Mga tao, busy sila. So, that's for today. And thank you for watching.